mga magulang at kapatid sa pananampalatayang Islam. Purihin natin si Allah at tayo ay pinagsama-sama niya ngayong araw ng Jumaa, mabiyayang araw ng Jumaa. Hinirang niya tayo, kabilang tayo sa mga hinirang ni Allah na magtipon-tipon sa masjid upang dakilain siya, upang siya ay purihin at makuha natin ang mga gatimpala ni Allah na inihanda niya sa kanyang mga alipin sa araw ng Jumaa. At purihin natin si Allah subhanahu wa ta'ala na binigyan niya tayo ng lakas, binigyan niya tayo ng pananampalataya sa mga oras na ito upang makapakinig ng mga aya ng Quran at ng mga hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa kabila ng ating mga ginagawa ay nagkaroon tayo ng pananampalataya, ng gana na pumunta sa masjid upang alalahanin si Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pinakamahalaga ay hindi ang magkaroon sa dunya, sapagkat ang lahat ng meron dito ay mawawala. Hindi mahalaga kung ano ang magkakaroon ka dito sa dunya, bagkus ang pinakamahalaga ay taglayin natin ang awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi masama na magkamit tayo ng mga bagay sa dunya, pero ang pinakamahalaga ay makamit natin ang awa ni Allah at makuha natin ang kanyang pangangalaga. Sapagkat ang lahat ng mga bagay ay panandalian lamang at pansamantala lamang, ngunit kung makukuha natin ang pangangalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala at matitiyak natin sa ating mga sarili na hindi tayo pababayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala, tunay nga nawawala ang ating pag-aalala sa ating sarili. Mawawala ang ating mga alalahanin kapag tayo ay napabilang sa mga tao na hindi pababayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang dapat natin tiyakin, higit pa sa mga bagay dito sa dunya, ay matiyak natin sa ating sarili na tayo ay mapabibilang sa mga alipin ni Allah na kanyang hindi pababayaan. Kaya nga naman, may mga uri ng mga tao na nabanggit sa Quran. Mga uri, katangian ng isang alipin ni Allah na mapabibilang siya sa mga taong hindi pababayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. O ang mga taong ito ay mananatili sa pangangalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ibilang nawa tayo ni Allah sa mga papanatilihin niya sa kanyang pangangalaga at hindi niya pababayaan bilang kanyang mga alipin. Ang unang-una dito na binanggit sa Quran ay ang mga al-muttaqun, ang mga may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang muttaqun ay mula sa salitang taqwa. Ang unang-una, ang taqwa ay isinasalin natin ng takot, ngunit ang kahulugan ng taqwa ay mas malawak. Ang taqwa sa maikling pagsalita, ito ay ang pagsunod sa mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala at pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal. Ito ang pinakamaikli na ibig sabihin ng taqwa. Pangingilam sa mga bagay na ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala at pagsunod sa Kanya. Pagsunod sa Kanyang mga pinag-uutos. Sabi sa Quran, Inna Allaha ma'al ladina ittaqaw wal ladina hum muhsinun. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay kasama. Inna Allaha ma'al ladina ittaqaw. Kasama ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga may takot, walladhina hum muhsinun, at silang mga mapaggawa ng kabutihan. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang kasama ng silang gumagawa ng mga kabutihan at silang mga may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang unang-una na katangian, kung nais natin wag mawala sa pangangalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala o mapabilang tayo sa mga taong hindi pababayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala,
ay maging muttaqun tayo. Magkaroon tayo ng takwa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isang ayang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sino daw ang magkaroon ng takwa kay Allah? وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, ay lalagyan, gagawan ka ni Allah ng makhraja. Ang makhraja, ito ay lagusan palabas. Makhraja, lagusan palabas. Sino man daw ang may takot kay Allah, yaj'al lahu makhraja, lalagyan ka ni Allah ng lagusan, ng labasan. Anong ibig sabihin nito sa mga tafsir? Lalagyan ka ni Allah ng mga solusyon sa mga problemang darating sa iyo. Yun ang pinakamahalaga una. Kapag nagkakaroon ka ng mga problema ng suliranin, kapag ikaw ay kabilang sa mga muttaqun, yaj'al lahu makhraja. Lalagyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mga solusyon ng mga problemang inyong kinahaharap. Makhraja, lagusan. Sa tuwing may darating na problema, lalagyan ka ni Allah ng solusyon. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. At pagkatapos nito ay bibiyayaan ka ni Allah. Yarzuquhum, rizki, sinasabi natin. Wa yarzuquhum min haythu la yahtasib. Rizq na hindi kayang kwentahin. Yan ang unang resulta ng takwa. Kapag hindi ka pinabayaan ni Allah, napabilang ka sa mga muttaqun, sa mga taong hindi ka liligtaan at pababayaan ni Allah. Unang-una, solusyon sa mga problema. Pangalawa, rizq min haythu la yahtasib. Hindi mo makwenta. Yun ang tafsir. Hindi mo alam saan galing, hindi mo maalaman bakit hindi nauubos. Yan ang rizq, yan ang baraka na galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan, sa mga muttaqon, sa mga may iman na mga Muslim, naranasan na ito. Minsan, walang-wala na. Nasa kalagitnaan tayo na para bang wala na tayong pag-asa, wala na tayong minsan nasa kahirapan, at dahil ang ating pinangahawakan lang ay takot kay Allah, wallahi al-azim, naranasan to ng marami, na dumadating ang tulong di mo alam saan galing. Wa yarzuquhum min haythu la yahtasib. Darating ang tulong ni Allah, ang rizq ni Allah min haythu la yahtasib. Hindi mo alam saan galing. Ito ay resulta na ikaw ay kabilang sa mga hindi pinababayaan ni Allah. Al-muttaqun. Yan ang unang-una na dapat taglayin natin. Takot kay Allah, hindi lang yung takot sa salita. Dapat sinusunod ang kanyang mga pinag-uutos. Salah, siyam, umrah, hajj, da'wa. Susundin natin mga pinag-uutos ni Allah. At iiwasan natin ang mga muharramat, mga bagay na haram, mga ipinagbabawal sa atin. Kapag yan ang ginagawa mo, ang tawag sa'yo muttaqun. Ginagawa mo mga ibada, iniiwasan mo yung mga haram, muttaqun. Kapag kabilang ka sa mga may takwa, siguraduhin mo, sinisigurado sa iyo na bibigyan ka ni Allah ng solusyon sa mga problema mo at bibigyan ka niya ng risk. Ang sunod ay ang mga al-mutawakkilun. Sunod na mga hindi pababayaan ni Allah ay ang silang mga nagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi sa Quran, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at sino mang magtiwala kay Allah, sapat na siya para sa kanya. Sapat na si Allah subhanahu wa ta'ala. Sino man daw ang magtiwala kay Allah, sapat na to sa iyo. Sapagkat ang tiwala kay Allah ay ito ang pinakamataas na pagkakaroon natin ng pananampalataya sa Kanya. Na nagtitiwala tayo sa Kanyang plano. Na lahat ng mangyayari sa atin ay yun ang ikabubuti para sa atin. Maaring meron kang nais na mangyari sa buhay mo. Maaring may nais ang tao para sa iyo. May nais ang magulang mo, ang mga kaibigan mo. Pero ang huli, si Allah ang masusunod sapagkat siya ang merong kaalaman sa lahat ng nangyayari. At siya ang maglalagay ng mga tadhana para sa atin. Kaya kung sino man ang may tiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala ay sapat na yun. At ang rukun
ang pundasyon ng pagkakaroon ng pagtitiwala kay Allah, unang-una ay ang 100% husnul dhan billahi subhanahu wa ta'ala. Mabuting pag-iisip kay Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang makatarungan, na siya ang nagpapatupad na lahat, na kaya niya ginawa yun sa atin at yun ang pinakamainam para sa atin. Mabuting pag-iisip, kaya yun ang ginawa sa akin ni Allah kasi yun ang mabuti sa akin. Niligtas ako ni Allah. Yun ang tinatawag na mabuting pag-iisip sa mga plano ni Allah. Pangalawa, ang gawin mo ang magagawa mo para sa kaibubuti ng kagustuhan mo. Gawin mo ang lahat para makuha mo ang gusto mong mabuti, pagkatapos nun ay magtiwala ka kay Allah. Fahuwahas at sapat na yun para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sunod, nakabilang sa mga hindi pababayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang mga as-sabirun. Sabirun. Sila yung mga matiisin. Sila yung nagsasabar. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allaha ma'as-sabir. Kanina sinabi ni Allah, kasama niya ang mga may takwa. Ngayon naman sinasabi niya, kasama niya ang mga taong nagsasabar. Kaya, sa tuwing may darating sa ating mga problema, sa tuwing may darating sa ating mga pagsubok, ibtila, mga pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala, at nagsasabar tayo. Nagtitimpi tayo, nagsasabar tayo, nagtitiis tayo. Dapat nating malaman sa mga oras na yon, kasama natin si Allah subhanahu wa ta'ala. Doon mo gawin ang mga dua mo. Doon mo gawin ang mga sujud mo na matahaba. Doon mo gawin ang mga maraming paghiling mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat sa mga oras na yon, oras na kung saan ay dumarating ang mga pagsubok sa atin, dapat natin malaman na sa mga oras na yun ay kasama natin si Allah subhanahu wa ta'ala. At tunay nga na sa bawat paghihirap ay may kasunod na kaluwagan. Inna ma'al usri yusra. At inulit pa uli ni Allah subhanahu wa ta'ala yun. Inna ma'al usri yusra. Tunay nga na sa bawat paghihirap ay may kasunod na kabutihan. May sunod na kaginhawaan. Inulit yan ng 2 beses ni Allah. Sapagkat sa bawat pagtitiis natin, sa lahat ng mga pagsubok na dumarating sa atin, ay kasama natin si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sunod, na puproteksyonan ni Allah, na hindi niya pababayaan at isasama niya sa kanyang mga pangangalagaan silang mga nasiru dinillahi ta'ala. Sila yung mga nasiru dinillah. Ano to? Ito yung mga tumutulong sa relihiyon ni Allah. Sila yung mga naglilingkod sa Islam. Sila yung naggugugol ng kanilang mga sarili para maglingkod sa Islam. Kabilang dito yung ating mga duat, mga ustad, mga imam, at lahat ng mga naglilingkod, mga tumutulong, naglilinis ng moske, nagbibigay ng mga donasyon para sa mga gawaing Islamiko. Ito mga tumutulong sa din ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga volunteer sa mga gawain pang-Islamiko. Ito ang mga tumutulong sa mga pagpapalaganap ng relihiyon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Allah sa Quran, In tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Sabi ni Allah sa Quran, kung inyong tutulungan ang relihiyon ni Allah, ay tutulungan kayo ni Allah at patatatagin niya ang inyong mga kapaa o mga hakbang. Wa yuthabbit aqdamakum. Patatatagin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tindig natin. Kapag tinulungan natin ang din ng Islam,
minsan ito ang pinakahuling ginagawa ng isang Muslim, alal-asaf as-syadid. Nakakalungkot. Pinakahuli ang pagtulong sa Islam. Ang laging gusto ng isang Muslim kung ano matutulong sa kanila ng Islam. Pero sabi ni Allah, in tansurullaha, kung tutulungan nyo si Allah, tunay na hindi kailangan ni Allah ng tulong. Pag sinabi natin, tinutulungan natin si Allah, ang ibig sabihin nito, tinutulungan natin ng din, tinutulungan natin ng Islam, pagpapalaganap ng Islam, mga gawain sa Islam. Kung tutulungan natin ito, dadating ang tulong ni Allah at patatatagin niya tayo. Kabilang tayo sa mga hindi pababayaan ni Allah. Kapag ang din, ang Islam, pinatatatag natin. Pinalalakas natin ang Islam sa komunidad natin. Lalo sa atin na nasa lugar ng mga hindi mananampalataya, tayo ang minority, kinakailangan na tulungan natin ang din ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nang sa gayon, bumalik ang tulong ni Allah at patatatagin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sunod ay ang mga taibun. Taibun, sila yung mga nagtatawba, nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Allah sa Quran, Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, tunay nga, nakamahal-mahal kay Allah subhanahu wa ta'ala ang nagtatawbah. Subhanallah. Kamahal-mahal. Sino ba ang nagtatawbah? Pag sinabing nagtawbah ka, saan ka ba galing? Ang nagtatawbah, sila yung mga taong nagkakasala. Subhanallah. Ang taong nagkasala, pag nagtawbah kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay mahal siya ni Allah subhanahu. Nagbalik loob ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Mutatahhirin, yun yung nagdadalisay sa kanyang sarili. Nililinis niya yung sarili niya. Pinipilit niya iwasan yung mga bagay na haram. Pinipilit niyang iwasan yung mga bagay na pinagbabawal sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walang tao. Ibig sabihin, pinipilit niyang maging malinis ang sarili niya kahit na pa maraming mga tuksong nagaganap dito sa mundo, kahit na napakaraming mga pagsubok, pinipilit mong maging maayos, pinipilit mong maging mabuting Muslim, iniiwasan mo yung mga haram, ito yung mga mutatahirin. Yung isa naman, yung una, nagtatawba, nakakagawa siya ng kasalanan, nakakagawa siya ng mga paglabag, pero nagtatawba siya. Dalawang uri ng tao na kamahal-mahal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Una, kapag nakagawa ka ng kasalanan, magbabalik loob ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit anong kasalanan na nagawa mo, at araw-araw nakakagawa tayo ng kasalanan, at kayang patawarin lahat ni Allah subhanahu wa ta'ala mga kasalanan natin. At yung mutatahirin, yung dinadalisay natin yung sarili natin. Sa kabila na alam natin na tayo mahina, na tayo nakakagawa ng pinipilit natin iwasan ang mga bagay na ito na maging dalisay tayo sa harap ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito ang mga bagay na pag binilang natin ng ating mga sarili ay hindi mawawala ang proteksyon at pangangalaga sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sunod ay ang mga al-muqsitun. Muksitun sila yung mga makatarungan. Ito'y tumutukoy dito ngayon sa mga leader natin. Mga makatarungan. Adel. Ito ang isa sa hindi mawawala sa pangangalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi, Inna Allah yuhibbul muqsitin. Sabi sa Quran, tunay, katotohanan, nakamahal-mahal kay Allah subhanahu wa ta'ala ang mga muqsitin. Silang mga makatarungan. At ang pagiging makatarungan ay sa lahat ng makatarungan ka sa pamilya, sa negosyo, sa trabaho mo, pagiging makatarungan. Lalo na kung tayo ay humahawak ng isang grupo, kung ikaw ay dato, sultan, leader ng iyong clan, ng iyong pamilya, kung ikaw ay may tungkulin sa pamahalaan, sa gobyerno, isa kang Muslim. Kung ikaw ay nabigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng tungkulin at ikaw ay makatarungan, tunay nga,
natataglayin mo ang pangangalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ibibilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang hindi pababayaan. At ang panghuli, nakabilang sa mga hindi pababayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala, adh-dhakiruna Allaha kathira. Ang sunod, ang panghuli ay ang mga laging umaalala kay Allah. Ang palagi ang nagdidikir. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, fadkuruni adkurukum. Sabi ni Allah, alalahanin niyo ako at aalalahanin ko kayo. Dhikr. Ang sala, pagkatapos ng sala, nagdidikir tayo mga Muslim. Huwag natin pagkait ito sa ating sarili ang pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag natin pagdamot sa mga sarili natin na alalahanin natin si Allah. Pagkatapos ng sala, magdidikir tayo. Sa lahat ng mga lugar, magdidikir tayo, aalalahanin natin si Allah. Huwag tayong maging maramot sa pagdidikir. Dapagkat para sa ating kabutihan yun. Sabi na mga hadith, ang subhanallah mo, ang alhamdulillah mo, Allahu Akbar mo, ito yung mga bricks na ginagawa mo sa paraiso. Ang iyong bahay. Kapatawaran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Istighfar mo. Huwag natin pagkait sa sarili natin to sa pagkatapos ng sala, pagkatapos ng taslim, nagmamadali tayong lumabas. Ayaw natin umupo 1-2 minuto para magzikir. Subhanallah, subhanallah. Hindi tayo mauubusan ng oras. Kung magsasaglit tayo para alalahanin si Allah, magzikir tayo. Isa sa mga hindi pababayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala, adh-dhakiruna Allah kathira. Silang mga taong umaalala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinasabi natin, pinakamahal natin si Allah. Pero inaalala ba natin si Allah? Yung mga mahal natin dito sa buhay, sa dunya, naaalala natin lagi. Maya't may mag-text tayo sa nanay natin, sa magulang natin, sa asawa natin. Magte-text tayo, kamusta na dyan? Inaalala natin, bakit mahal? Pero si Allah, mahal natin. Paano natin si Allah inaalala? Nasa daan ka, naala ay, ya Allah, subhanallah, subhanallah. Yun ang pagmamahal kay Allah. Nasa sasakyan ka, bigla mo maalala si Allah, ya alhamdulillah, Allah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Yun ang pagmamahal kay Allah. Pero buong maghapon, kung hindi pa Jumaa, Allahumma musta'an, may mga Muslim, baka hindi natin naaalala si Allah subhanahu wa ta'ala. Pero isang mu'min, ang isang tao na hindi pababayaan ni Allah, siya yung laging nakakaalala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa sasakyan, nasa trabaho, nasa bahay, Bismillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wahdahu la syarik. Bago matulog, pagkagising, la ilaha illallah, wahdahu la, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ilan sa atin sa mga Muslim ang dhakiruna Allah kathira? O pag Jumaa, pagkatapos ng sala, ilan sa atin, illa man rahimahullah, maliban sa talagang kinaawaan ni Allah. Pagkatapos magsalam, huwag natin pagkait sa sarili natin yun. Huwag natin ipagdamot sa sarili natin ang pagdidikir kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nawa ay ibilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga hindi pababayaan, sa kanyang ibibilang sa kanyang mga pangangalaga, sa kanyang ibibilang sa kanyang pangangalagaan at poproteksyonan. Taglayin natin ang mga katangian na tayo ay manatili sa pangangalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah, astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Isang hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na makuha na natin ang aral. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ihfadillaha yahfad. Ihfadillaha yahfad. Ihfadillaha tajiduhu tujaha. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingatan natin si Allah, ihfadillah.
Ang tafsir dito, ingatan si Allah. Ingatan natin ang pag-alala kay Allah. Yahfaduk. At pangangalagaan ka ni Allah. Ihfadillaha yahfaduk. Ihfadillaha tajiduhu tujahak. Alalahanin mo si Allah, pangalagaan mo. Ingatan mo ang pag-alala sa Kanya. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, tajiduhu tujahak. Makikita mo siya na nasa iyong harapan. Si Allah subhanahu wa ta'ala. At sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa idha sta'anta fasta'in billah. Wa idha sa'alta fas'alillah. Kapag humiling ka, kapag may katanungan ka, fas'alillah, fasta'in billah. Kapag may kailangan ka, kapag may kahilingan ka, fasta'in billahi subhanahu wa ta'ala. Hilingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, pangalagaan natin ang pag-alala kay Allah at pangangalagaan tayo ni Allah at makikita natin siya sa ating mga harapan. At kapag nangailangan tayo at may nais tayo, fasta'in billah. Kay Allah natin hilingin. Oo, may mga asbab, mga tao na dahilan na kung saan bumababa ang rizq ni Allah. Maaring sa sweldo natin, sa negosyo natin, sa magulang natin. Pero lahat ng galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. Fasta'in billah. Kay Allah tayo humiling. At sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa'alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in kad katabahu Allahu lak. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa'alam, dapat mong malaman o Muslim na kahit na magsama-sama ang lahat ng nasyon ay yajtami', magsama-sama ang mga lahat ng mga nasyon, an yanfa'uka bi shay'in, upang bigyan ka ng kabutihan, lam yanfa'uka bi shay'in illa kad katabahu Allahu lak. Hindi yun makakarating sa iyo kung ano mang kabutihan. Kahit magtulong-tulong lahat na magkaroon ka ng kabutihan, hindi mangyayari yun. Illa bi shay'in kad katabahu Allahu laka. Maliban sa bagay na tinakda na ni Allah para sa iyo. Si Allah pa rin na magdidesisyon. At sabi ni Allah, at kung magkaisa naman sila, sabi, walaw ijtama'u ala ayyadurruka. Sunod, kung magkaisa naman ang lahat ng nasyon, ayyadurruka bisyay'in, upang pasamain ka, gawang ka ng masama, gawang ka ng kasamaan, lam yadurruka illa bisyay'in kad katabahu Allahu lak. Hindi mangyayari yun. Kahit magsama-sama ang lahat ng pinakamakapangyarihang mga tao upang pasamain ka, gawang ka ng kasamaan, lam yadurruka bisyay'in. Walang magaganap na kasamaan sa iyo. Illa bisyay'in kad katabahu Allahu laka. Malibang kung ito ay tinakda sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Rufi'atil aklam wa juffatis suhuf. Nataas na ang panulat at tuyo na ang pahina. Yung tinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo, nakatakda na yun. Nakataas ang panulat, tuyo na ang pahina. Kahit na magtipon-tipon ang lahat ng nasyon na pinakamalalakas para gawang ka ng kabutihan o gawang ka ng kasamaan, hindi magaganap yun. Malibang kung yun ang gusto ni Allah subhanahu wa ta'ala. Akida ng Muslim ito. Na wala silang magagawa kung gusto ni Allah. Kaya bandang huli, tayo ay magpapakupkup kay Allah subhanahu wa ta'ala. Magpapasakop tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na huwag tayong mawala sa pangangalaga ng tagapaglikha. Na huwag tayong mawawala sa pangangalaga ng Rabbul Alamin. Na lumikha ng lahat. Akida ng Muslim. Si Allah ang Rabb. Siya ang nagtutustos. Siya ang nagbibigay ng buhay. Siya ang babawi nito. Kaya kung may kailangan ka, kanino ka hihiling? Fas'alillah. Hihilingin natin ito kay Allah subhanahu wa ta'ala. At nawa ay ibilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga ilalagay sa kanyang pangangalaga at awa. Idua natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na lagi niya tayong gabayan at lagay niya tayo sa pananampalatayang Islam. At ilagay tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala lagi sa kanyang awa at gabay. Ibadallah.